be sharing with you, based from the title itself, I lost 3 kilos and I will be sharing all the tips and diet plans, diet routines na ginawa ko na naging effective kaya ako nag-lose ng 3 kilos. But before we start, syempre, mga sis, please be part of the family, lalo na kung bago ka sa channel ko, by hitting the subscribe and bell button para notified ka sa aking mga next upload. So kung gusto mo malaman, sis, kung ano bang ginawa ko, paano ako pumayat ng 3 kilos during those almost 2 months period, just keep on watching. Quarantine. Medyo wala pa sa sarili ko yung mag-diet, wala pa sa sarili ko mag-exercise. Hindi ko pa naiisip yan kasi ang naisip ko lang nun enjoy ko na nasa bahay lang ako, work from home ako. And sinusulit ko yung moments na ganito. So, nung 1 week na nakalipas, na-notice ko na tumaba ako, medyo bloated ako. And, ayun, basta napansin ko na naglakihan yung mga braso ko, napansin din ni mama na parang tumataba ka. So, sabi ko, shucks. Then, meron akong timbangan. So, nag-check ako ng weight ko, nasa 48.5. So, pagdating mo, sabi ko parang, never ko pang na-reach ulit yung halos magpo-49 kilos ako. Kasi ang gusto ko talaga ma-maintain is 45 kilos. So, ang ginawa ko, nag-mindsetting ako na kailangan ko mas maging healthy. So, nilet go ko ang mga junk food, mga sis. Talaga nag-focus ako sa mga vegetables, fruits, and ayun. Tapos, ngayon, sinabayan ko siya ng everyday workout. Okay, yun na nga mga sis. I-share ko na sa inyo kung ano ba yung ginawa ko, kung paano ako nag-lose ng weight. By the way mga sis, kung hindi niyo pa napapanood, I have a previous vlog. Shinare ko doon kung paano ako pumayat after ko manganak with taking Glutafit and pills. So, there's one thing I've realized pala mga sis na pwede ka naman palang pumayat talaga without using any kind of slimming tea, pills. Kasi diba ngayon parang ang dami na nagkalat sa market na mga parang coffee na nakakapayat, milk tea na nakakapayat, or slimming pills. One thing I've realized, hindi mo siya kailangan. Hindi pa pwede ka pumayat without those slimming pills. Yes, you can take it kasi makakatulong siya na mas mapabilis. Pero kung ikaw naman yung tipo ng tao na patient ka sa sarili mo and motivated ka na papayat ka, so kahit tipid, diba? Mas tipid siya kasi mahal din yung mga ganyang slimming coffee pills na yan eh. So ako, sa isang week, meron ako nilalaan na cheat day. So, parang pag sinabi ko, for example, sa isang araw na to, magsiset ako na rin every Saturday, ayan ang cheat day ko, kakain ako. Pero, be mindful. It doesn't mean na cheat day ka, you'll eat everything you want, kakain ka ng grabe. Syempre, patikim-tikim. Yung tipong, hindi mo naman parang dinideprive yung sarili mo sa food. So ako, cheat day ako, pero patikim-tikim lang. And then at least, natikman ko na, and then okay na ako, solve na ako. Kasi, andito ako sa motivation ko na nag-healthy eating na ako. So, ayun. Kailangan ganun sis ang mindsetting natin. Nagsisimula tayo sa pagda-diet, sa healthy living. Kung gusto mo makita yung epekto ng pagpapapayat sa'yo, you should always have this mindsetting mga sis na kakain ka ng healthy. Yun, mas more on gulay, mas more on fruits na ako. And, ayun, ngayong na-mindset ko na yung sarili ko, mas kumakain ako ng healthy, ang next move ko, nag-start na akong mag-exercise. Yes, mga sis, sobrang hirap magsimula or mag-back on track kung ang tagal mong hindi nag-exercise. Ang tagal kong hindi nag-exercise, mga sis, siguro halos 8 months. And ngayon lang ulit akong start March nag-workout. And ito ang tip ko sa inyo, sa mga gusto mag-start mag-workout, mag-back on track, huwag niyong biglain yung sarili niyo. Pwede kayo mag-simple, yung tipong stretching lang sa umaga, ganyan. Parang tipong hindi natin binibigla yung sarili natin sa pag-workout. Kasi iba parang gusto, papayat agad ako, papayat, hindi. Dapat meron din kayong transition sa pag-exercise. Hindi mo binibigla yung katawan mo. So, pwede ka mag-jumping rope. Kunwari, ngayong araw, mag-jumping rope ako, or hanap ka ng mga Zumba classes sa YouTube. Marami yan, mga sis. So, pwede yan. Hanggang sa, for example, 1 week,
30 minutes a day ka lang after a week, para medyo mararamdaman mo sa katawan mo yan, sis, para medyo feeling mo, sa first week kasi na pag-exercise mo, parang pagod na pagod ka, hingal na hingal ka, tamad na tamad ka. Sa second week, mas mararamdaman mo na para mas may energy ka. Parang 30 minutes na workout mo, mas mafe-feel mo na parang bitin. Parang gusto ko pa. So, mas magki-crave ka pa mag-exercise or mag-workout. So, pwede mo dagdagan, pwede 40 minutes hanggang 1 hour. So, bigyan mo ng transition yung katawan mo na huwag natin biglain. And, lalo na pag matagal ka hindi nag-workout, parang pakiramdam mo masakit sa katawan. So, ngayon, parang after every 30 minutes lang ginawa ko for the first week. Yung ika-second week, mga sis, ayan na, nag 1 hour na ako. And then, parang siguro, for the first 3 weeks, parang medyo bumababa yung self-esteem ko. Kasi parang, ano ba yan? Workout ako ng workout, tapos nagda-diet ako. Pero parang yung chan ko, feeling ko ang laki pa din. So, parang sabi ko, bakit ganon? So, dumating sa moment na hindi na ako motivated, parang tinatamad ako. Pero sabi ko, naisip ko, andito na ako naka 3 weeks na ako, mag 1 month na ako, susuko pa ba ako? So, ayun, pinush ko pa rin sarili ko, pinush ko, ganyan, talagang mas naghanap ako ng mga workout routines na pwede kong gawin. So, ngayon, yung mga naka 1 month and a half na ako, ayan na. Nakita na, unti-unti ko nang nakikita. So, ayun, tip lang, maging patient tayo mga sis. Kasi normally talaga, hindi natin makikita for the first month yan. Hindi naman kasi magic ang pag-exercise at ang pagda-diet Yung masasabi ko na consistency is the key. Patience is a virtue. So, you have to be patient na kung hindi mo pa nakikita, go lang ng go, push lang ng push. And kailangan mo maging consistent kung gusto mo makakita ng result. And ayun, siguro nakalipas na yung mga 1 month, mas nakikita ko na nagtutone down na yung muscles ko, lumit na yung mga braso ko, yung face ko pumayat na ulit, and ayan, mas lumabas na yung collarbones ko. So parang, sabi ko, shucks, yung nakita ko yun. Ako kasi mga sis, every morning, tumitingin ako sa salamin, tinitignan ko yung body ko, parang titignan ko kung may improvement ba, and marirealize mo one day paggising mo kung consistent ka at patient ka, makikita mo na, oh my gosh, pumapayat na ako. So, dumating ako sa point na gano'n na, OMG, nakikita ko na yung cuts nung abs ko, pero hindi pa kompleto yung abs ko, huwag kayo mag-alala. Papakita ko lang yan pag talagang meron akong abs. Pero for now, meron akong cuts na dito sa tummy ko, and happy na ako doon. Dapat kasi, every milestone na na-achieve mo para sa sarili mo, sinicelebrate mo yan, masaya ka dapat. So, dapat mas naging motivated ka sa mga maliliit lang na nakikita mo. So, yun, halos mag 2 months na tayo na sa quarantine period, continuous ko, and nag-check ako ng weight ko kahapon. I am down to 45. So, ang saya lang talaga. So, mga sis, ang tip ko lang sa inyo, workout every day. Make sure na meron kayong activities na gagawin. So, kung hindi ka man makapag-workout, ako ganito in a week, meron ako isang rest day. Sa isang rest day ko na yon, it doesn't mean na rest day talaga ako. I make sure na meron akong physical activity na gagawin pa rin for that day. So, I make sure na kahit paglalaba, paglilinis ng bahay. So, ayan, ginagawa ko parang 3 hours ako, nag-general cleaning ako ng bahay. At the same time, kumikilos ka, gumagalaw ka. So, kumbaga, hindi na, alam mo yun, meron ka pa rin movement for a day. When it comes sa eating habits ko naman mga sis, gagawa ko ng separate video about what I eat in a day to show you lang kung ano nga ba yung mga sample ng kinakain ko for a day. But to give you a glimpse kung ano nga ba yung kinakain ko, well, masasuggest ko mga sis, kung gusto mo talaga pumayat, itry nyo ang oatmeal diet. Kasi yan yung ginagawa ko ngayon. Breakfast ko is oatmeal, and then nagsasnack ako ng fruits. Lunch ko, kakain ako ng normal. Normally, lagi namin piniprepare na lunch is vegetables. Lagi may gulay, para lagi ako may gulay. So, kung ano yung ulam namin, kumakain ako ng normal, but walang rice. Talagang hindi ko, kumakain ako, ulam lang. Tapos yung vegetable lang na piniprepare namin, pero hindi ako nag-rice. And then for dinner, mga sis, ang ginagawa ko is, kumakain na lang ako ng light. So, kunwari, gulay, kumakain ako ng salad, kumakain ako ng fruits, lang umiikot mga sis. Fruits, oatmeal, and then vegetables, and I eat chicken for protein, and kumakain din ako ng fish. Iniiwasan ko actually mga sis ang baboy. So, kinakain ko lang ngayon is puro white meat, chicken, and fish. So, ayan, share ko lang sa inyo kahit kaunti yung aking kinakain.
Kasi i-share ko siya sa another video kung what I eat in a day. So, ngayon mga sis, let's talk about my workout routine. So, siguro magdi-discuss lang ako sa inyo kung ano ba yung mga ginagawa ko workout routine, pero papakita ko siya in a separate video para mas makita nyo ng actual kung ano yung workout na ginagawa ko. But for now, discuss ko sa inyo, nagsistart ako with 30 minutes na cardio. So, meron kasi kami parang bike dito sa bahay, para siyang treadmill bike. So, nag-30 minutes akong ganun, or, pwede ka rin mag-jumping rope. So, minsan, pag tinatamad akong mag-bike na treadmill, gumagawa ko ng 1,000 jumping rope. So, dapat 1,000 yung magawa ko. Binibilang ko siya, and then nililista ko. Parang ginagawa ko kasi, may paper ako. So, per set, 100 jumping rope. So, pag naka 100 ako, maglagay ako ng 1. So, another 100, 2. So, it means 200. So, talagang, alam mo yun, ini-effortan ko siya mga sis. So, ayan, ginagawa ko, nagka-cardio ako for 30 minutes, and after that, nagfo-focus na ako sa ab workout, butt workout, arm workout. Nakadepende din sa inyo yan mga sis. Hindi ka naman mahihirapan kasi sis, sa YouTube, sobrang dami ng nagkalat na workout videos. And tip lang pala mga sis, pili kayo ng isang convenient time para sa inyo para mag-workout. Kasi ako, convenient time sa akin is 5 PM. After ko mag-work from home, diretso workout na yan. Depende sa yan. Kung morning person ka naman, kung tingin mo mas mataas yung energy mo sa umaga, edi sa umaga ka mag-workout. Pero kasi, mas ramdam ko na mas energized ako pagdating ng hapon, 5 PM. So, yun na yung nakaset sa akin. Mag-set ka ng time kung anong oras ka sa isang araw mag-workout para, 5 PM na workout time. Alam yun, ano siya talagang gagawa ka ng routine, healthy plan, lifestyle para sa sarili mo. So, ganun yung ginawa ko. And para sa'yo din naman yan Kasi sa simula hindi mo makikita, pero kung consistent ka and patient ka about yourself, sa results, then I'm pretty sure na makukuha mo yung result na gusto mo. Yung mga sis, tip lang pala, instead of focusing lang sa physical health natin, syempre let's consider our mental health din, di ba? Lalo na ngayon naka-ECQ, parang feeling ko nakaka-depress, nakaka-anxiety na nasa bahay lang, hindi ka nakakalabas, nawala yung normal life natin. Ako, itong ECQ, I started taking care of my mental health too. Ano bang mga ginawa ko para pangalagaan ng aking mental health? Well, una sa lahat, nag-stay away ako from social media. I use social media na lang to promote my vlogs, to share pictures of my son, videos, pero yung mga negative na nababasa ko na articles about the government, about dyan sa mga ABS, nilet go ko na yan. Pag may nakikita akong mga alam kong hindi naman makakatulong sa mental health ko, na may inis lang ako, na comment na ganito, ganyan, ina-unfollow ko na lang. Siguro, I prevented myself na lang to, may masabi pa akong masama. So, hindi lang gagawa ko na lang talaga mga sis. Follow ako ng mga motivational pages, yung mga, basta, alam kong mas makakatulong sa mental health mo. Kasi alam, nagkalat talaga ang negative news sa social media. So, ang ginawa ko mga sis, pinag-unfollow ko na yan. And hindi na rin ako nagsuscroll-scroll para hindi na lang din ako makabasa ng mga, alam mo yung iba't ibang comments or mga negative na ganito, negative thoughts. So, nilet go ko na talaga ang pagsuscroll sa social media. Sis, next dyan is, inayos ko rin yung sleeping habit ko. I make sure na nakukumpleto ko ang 8 hours a day, lalo na ngayon, mag-take advantage tayo na work from home lang ako. So, ang ginagawa ko, kailangan makabawi ako. Everyday, maka 8 hours. And dapat, bago mag-11, nakahiga na ako sa kama, and wala ng gadget. I make sure na pagpatulog na ako, no more gadget, malayo na sa akin yung cellphone ko, and nag-relax na lang ako, pahid ako ng mga ointment, hindi ako magpahid ng mga oil sa katawan, yung mga efficacent oil, or mga pain relief oils, or mga pampasarap matulog na oils, yung mga lavender, ganyan. Hilig ko yan. And also, mga sis, ngayon lang, nakaka 1 week na ako, I started yoga. So, 1 week na ako nag-yoga. Every morning, paggising ko, nag-yoga ako. At least 10 minutes a day. May mga yoga routine din dyan sa YouTube. Ang dami nila. So, meron ako mga nakikitang 30-day yoga challenge. So, nag-join ako doon. And ngayon, naka 8 days na ako sa yoga. And I'm happy kasi iba yung nabibigay ng yoga. It's more on the morning stretch. Ang sarap sa pakiramdam, sis. And mentally, parang for the whole day, energized ka and
mas more on positive thoughts. And ang ginagawa ko mga sis, lagi ako nagta 10-minute yoga a day. And then after that, nagta 10-minute self-meditation ako. Ang ginagawa ko is, higa lang ako sa yoga mat ko, nagsa-stretching lang ako, nakapikit ako, and then meron akong background music na play na mga self-meditation. So, ayun. So, ayun mga sis, yun yung mga ginagawa ko sa sarili ko. I make sure na hindi lang physical yung inaalagaan ko, but may mental health as well. And I think sobrang nakaka-fresh siya mga sis. Napansin ko na nag-glow ka, hindi lang outside, but from the inside. Iba yung glow na nabibigay sa'yo pagka inaalagaan mo yung sarili mo. Hindi ito sa pagiging sobrang vain eh. This is all about being, ano mo yun, changing lifestyle, pinapangalagaan mo yung mental health mo. Kasi when you care about yourself, yung physical mo, iwas sakit. Mas strong yung immune system mo. So, di ba, parang, ayun, yun yung mga kailangan natin, lalo nang naka-community quarantine tayo. And that's it for today. Nasabi ko na, nakwento ko na ata lahat. So, huwag kayo mag-alala. Talagang itong vlog na to is more on discussion lang kung ano nga ba yung routine ko for the whole almost 2 months ng quarantine, which is, I think, really helped a lot para malose ko yung weight ko, and not only the weight, not only the physical, but for the mental health as well. That's it for today mga sis. I hope I was able to share something with you. Sana na-motivate ko kayo. Kahit on a budget ka, hindi mo na kailangan mag-take ng mga pills. Pwede kang pumayat. We'll all start with the discipline and motivation sa sarili mo. And yun, katulad nga na sinabi ko kanina, consistency is the key, patience is a virtue sa ating pag-workout para makita natin yung resulta. And also today mga sis, I just reached 5,000 subscribers and very thankful na nanonood kayo ng videos ko. And doon sa mga sisis ko na nagme-message sa Instagram, Facebook, gusto ko lang malaman yung mga sis na I really appreciate it kasi namomotivate ako eh. Parang mas lalo ako namomotivate magbigay ng mga tips sa inyo, beauty tips, o mag-share ng mga bagay na ginagawa ko sa sarili ko. Lalo na sa mga momshies dyan na nagsastruggle makabawi daw sa... Kasi may mga nare-receive ako na message na nahihirapan daw silang bumawi sa sarili nila, mag-ayos ulit. You can always feel free to message me mga sis, mga momshies. And ayun, thank you talaga mga sis. And also, shout out nga pala sa sister ko. Kung gusto niyo ng mga makeup vlogs, meron akong ate na nagvo-vlog din. Her name is L.A. Inofre. Flash ko sa screen. So, ang galing po niya mag-makeup. Mas marami kayong makukuha sa kanya mga makeup tips kasi she's a professional makeup artist in London. And at the same time, nurse din siya doon. So, salute to all the frontliners as well. And also, shoutout na rin sa akin, very supportive cousin. Nagsimula pa lang mag-YouTube. Talaga nakasupport siya sa akin. Ang name niya is Ivan Antonio. Subscribe kayo sa kanya guys kasi he has a lot of very entertaining videos. Marami kayong makukuhang tips din sa pag-YouTube sa kanyang channel. And also, shoutout na rin sa your boy Lloyd. So, marami siyang mga videos na nakakatuwa din. So, don't forget to subscribe guys. And that's it for today guys. Thank you for watching this video. God bless us all. Bye guys!